Hi, what's up guys? Welcome back to another vlog. So for today's vlog, pupunta lang tayo ng Honda flagship dito sa Makati. At as you can see, sobrang traffic dito kasi uwian na, rush hour na. So nandito na rin naman tayo. Puntahan na natin ang Honda flagship Makati. So papakita ko sa inyo yung mga bago nilang motor, mga big bike, mga pang off-road like CRF, tsaka mga scooter. Check din natin kung mayroon na silang PCX na new model. Alam ko mayroon silang new model na PCX. Kaya let's go. Ayun na yun, malapit naman dito eh. Let's go. So gamitin na lang natin mamaya pag-vlog is phone kasi mahirap mag-vlog sa GoPro. Pangit yung audio. Uy, isa sa kagandahan pang off-road yung ano mo eh, motor eh. Pwede kahit saan. Kamote muna. Ayan na, Honda na to. Lapit lang, traffic lang talaga. Along the way lang naman to. Ayan, 5:30 yung kanilang close. So abot pa tayo. Check na rin natin yung mga presyo. Tara, pasok tayo dito sa Honda Motor Trade pala ito eh. Afternoon. So big bike muna tayo. Unahin na natin itong Honda CB650R. Check natin kung e-clutch. Ayun, e-clutch na siya. Yun, pogi. So ito, CBR 500 Sports Bike. Pero ano siya, parang sports touring. Kasi medyo upright yung kanyang handlebar or yung clip-on na handlebar. Ito. Tapos, ito yung CB500 Hornet. Ayun. Para siyang naked nitong CBR 500. Kasi same sila ng cowling, yung seat sa likod. Tsaka same na rin nata sila ng TFT display. At ito naman yung presyo niya, 379,000 pesos. Kung hanap niyo naman mga pang off-roading, meron ditong NX500, 409,000 pesos. Ito naman African Twin, meron siyang presyo na 1,170,000. Napakamahal. Ang laki. Wala na siyang cambio kasi nasa kamay na siya. Plus minus. Ito naman ang kuya ng motor natin, Honda XADV, at meron siyang presyong 839,000 pesos. Napakaganda. Tsaka ang laki niya, ang taas din. Maganda dito, nakakadena na siya. Diba normal sa mga scooter naka-fan belt. Ito naman yung isa sa pinakamalupit na motor ng Honda, CBR 1000 RR Fireblade. CBR Fireblade. May presyo siyang 1,699,000. Hawak lang muna. Tsaka nakalagay, do not sit. Meron din sila ditong CBR 650 na e-clutch. Ito yan. May price siya na 594,000.
mas mura yung ano, yung mga standard. Tulad nito, standard din. CBR 650R na standard. Matte black tsaka glossy red. Ito naman CBR Fireblade. Triple R din. Black edition lang. Ito kasi red edition. Matte. And glossy red. Ganda ng gulong. Ang lapad oh. Pangarap ko ng malapad na gulong. Ito naka road 6 tayo no. Yung Hornet 500. Ang size is, ano ba size ito? 160. Lapad na. Ayun o, ang daming CB650R na e-clutch tsaka yung mga standard version. Tapos meron pa dito. Pupogi ng motor. Pakita ko sa inyo yung CBR na standard. 524,000. Nagkaiba lang naman nila is naka e-clutch to. Standard clutch pa rin. Kagandahan ng e-clutch, pag nasa traffic kayo, kahit di na kayo pumiga sa clutch nyo, arangkada pa rin kayo. Hindi na kayo magtitimpla ng mga clutch nyo. Presyo nitong Akrapovic na to, nasa ano na rin yan, 100,000 na. Siguro ang kaya lang natin dito ay ito. Reflector. Pogi. Maganda. Soon, pag pinalad tayo. Marami rin ditong mga scooter like Airblade Special Edition. 160cc na rin pala to. Price niya is 126,890 pesos. Tsaka Honda Click na 160. Ito naman yung presyo niya. 117,890 pesos. Dami. Naganda ng mga kulay oh. Matte red, matte black, silver, and ito naman TCX CBS. Ito yung walang ABS. Presyo niya is 132,890 pesos. At ito naman yung ABS niya, 150,890 pesos. Nagkaiba lang nila is ABS. Ito may ABS, ito wala. Ito naman yung scooter nila na electric. Mahal din ha, 155,000. Pamalengke mo. Pero ang ganda. At mga Honda Click. Ayan. Honda Click 125. Version 3 na ata to. Meron siyang presyo na 82,390. Click 125 na standard. So meron tong special edition din no. Pagka may standard, may special edition. Honda Beat Premium 74,390. Tapos meron din silang ano dito, CRF. Ito 250, CRF 250 RX. Meron siyang presyong 269,990. Tapos ganito yung CRF namin na nasa Quezon, CRF 150. Price niya is 148,800. Wala pa sila ditong ano, Giorno. So next time tingin tayo. Alright, yun lang naman. Okay, let's go. Tara na. Ganda ng mga motor nila dito, no? Ganda sana kung meron ding ano, Giorno. Kaso wala eh. Baka sa ibang ano, ibang Honda dealership meron sila doon. Napaka solid talaga ng forma ng CBR Fireblade 1000 no. Yun yung ano eh, end game sa sports bike. Kung
Honda gaming ka or Honda lover ka, yun na yung pinaka ano nila, sports bike. Honda CBR Fireblade RRR 1000 RRR, triple R siya. Racing. Kung gusto niyo naman ng inline 4 na below 600cc, nandiyan ng CBR 650. Pwede kayo mamili, e-clutch or standard. Or kung gusto niyo naman ng naked, meron silang CB650R na may e-clutch and standard din. So nasa sa inyo na kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo bang relax or masakit ang likod. Yun lang yung dalawang choices. Dyan yung mga adventure, yung NX500 African Twin. Kaso yung African Twin medyo ano na yun, sobrang pricey na nun. Doon lang tayo sa saktuhan, mga CRF. Kasi kung magbubundok naman kayo, kung mag-off-roading kayo, di mo naman kailangan ng malaking makina. Ang kailangan nyo lang is makaahon kayo, makaalis. So, yung CRF is enough na. CRF 150. Depende yan sa paggagamitan nyo. Meron din naman sila dong CRF 250. Yun, powerful yun, CRF 250. Ganda nitong motor na to. Ano to? Parang ano siya, Benelli or ano pa nga ba isa? Cove. Ewan. Nasa ano underbelly yung exhaust nya. Napaka-traffic talaga dito. Tapos umuulan pa. Yikes. Ganda nito, para siyang X-Max. X-Max 300. Pero 150cc lang to. Hindi ko lang alam kung anong brand. Nagaya nila yung tail light ng X-Max, no. Tapos nagaya din yung harapan. Mas maliit lang yung version nito. Para siyang mga ADB 160 lang or PCX, ano pa ba, NMAX, mga ganun. Kasi ang liit nung kanyang airbox So pasensya na guys kung dumadaan tayo dito sa bike lane. Na-allow naman tayo ng mga enforcer, lalo pagka rush hour na. So hindi na sila nanguhuli. Syempre, 'di ba? Sikip na yung kalsada natin. Sharing the road. Sana hindi kami mabash. Kung mapapansin nyo, lahat ng mga motor nandito sa kanan sa bike lane. Dahil nga sikip na. Sobrang dami ng sasakyan. Yun nga lang, di na makadaan yung mga nakabike dahil sobrang sikip na. Pasensya na po. Grabe ang traffic. Kung gusto nyo makasama nyo ang mahal nyo sa buhay ng matagal, dumaan kayo dito sa EDSA. Matik 3 oras kayong magkasama, lalo pag nakasasakyan kayo. Pero pag motor, saktuhan lang. Mga 2 hours from north to south na yun, point A to point B. Yan, tulad yan, meron nagbabantay na mga pulis. So parang ano na rin sila, traffic enforcer. Hindi naman sila naninita pag dumaan sa bike lane. Ang dami, no? Ayun, no? Woo! Okay guys, dito ko na rin tatapusin ang aking vlog. At kung nag-enjoy kayo sa aking vlog, kindly leave a like and please subscribe my YouTube channel. Ganon din ang aking Facebook page para updated kayo sa ating channel. Alright, dito na tapusin ang aking vlog. Thank you for watching guys. Always ride safe and put God first. See you on my next vlog. Peace out.